may pabengke katamang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sumating lahat ang saganang biyaya ng ating Panginoon. Sambahin po muna natin ang Panginoon. Ipahig natin ang pangailangan natin ng anointing. Kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. Let's invite the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. When I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. When I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka man, sinusuyo ka. Oh, hallelujah. Pinaparangalan ka man, nilulwalhati, O Diyos. Iniibig ka, sinasamba ka, itinataas, karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang purihin. Salamat po, Panginoon. Napakarami po namin dapat na ituloy sa iyo. Una, pagpalain mo sila na sumama, nakisali sa live stream po nito, Panginoon. Batid mo po ang kanilang pangailangan mo. Katagpuin mo, Diyos, ang lahat po ng kanilang mga suliranan. Tinatas po namin ang lahat ng members ng aming family, lahat ng members ng family din po, Panginoon, na nakakapanood ng live stream po nito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Magpagaling ka sa bawat isa, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Kaming lahat, kami na narito, lahat ng members ng aming family,
members ng LWCM, Lord, na nagsasabi na nagagang sa aming puso, kung wala ka, wala kaming anumang bagay ka na magagawa. Raka marabasya babaku, ramasya babakuda. Salamat po sa lahat ng mga dakilang bagay na inyong inihanda sa amin, Panginoon. Sa gabi ito, at sa mga blessings mo, Lord, dito mga paparating na araw. Inangkin po namin naman, in-invoke namin ang pangako mo na susunod sa amin ang kahabagan mo. Susunod sa amin ang mga pagpapala mo. Biyayaan mo ang bawat isa, Panginoon. Biyayaan mo, Ama. Kaya mo siya para ba? Ibsan mo ang pagdarahop at kahirapan ng mga anak mo, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang kanilang karamdaman sa pangalan mo, ang aming Panginoon Jesus. Sila Song, sila Marley, sila Levi, sila Arnold. Pati si Ma'am Eldilo. Sino man sa members ng aming family at member ng LWCM family ang may karamdaman. Kapagdaluin mo sa kanilang kapangyarihan mo. In Jesus' name, nakikita mo ang mga kahilingan na nasa ano pong puso, even without mentioning specifically, Lord, ang pangailangan po namin. Umaabutin mo po ang lahat ng ito. Bigyan mo ng katugunan, Ama. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Salamat po sa kalakasan ng bawat isang gayet din ang ating po may paan. Salamat sa mga tao na ginagamit mo kung kami mapagpala. Again, Lord, without you, we are nothing, Lord. Bless mo rin po ang mga kapatid ng aking may bahay, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang ating maming makaibigan sila Jam Kapulong, sila Makoy, sila Nathan, sila Frank Lord, sila Julius. Maraming salamat for all the good things that you have in store for all of us, Lord. Sa iyong lahat ng kapurihan, kalwalatian, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabing Amen. Bibigyan mo. Sinasabi po ng salita ng Panginoon na as a man thinketh of himself, so we say. Kung anong laman ng puso ng tao, siya na yun. Again, din naman applicable din to, na kung ano ang palagay mo sa sarili mo. Kung paano mo tinitingnan, at kung ano ang sarili mo para sa iyo, magiging ganon ka na. Kung inisip mo na salbay ka, gagawa ka nga ng kasalbayan, ng kalokohan. Pero kung iniisip mo na ikaw ay pagpapala ng Panginoon dito sa mundo nito, magiging pagpapala ka. Kung inisip mo sa sarili mo, lingkod ka ng Panginoon, tagasunod ka ng Panginoon, magiging tagasunod ka nga ng ating Panginoon.
Sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos ang ganito. So, 1 Peter chapter 2 verse 11, sinasabi ng Word of God ang ganito. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat na maikintal sa kaisipan. Maging laman ng ating kaisipan. Bahagi ng ating buhay. Ano ito? Na makita mo ang sarili mo bilang manlalakbay lamang dito sa mundong ito. Ang ibig sabihin ng manlalakbay, nasa ibang bayan ka at naglalakbay ka, naroon ka kasama yung mga taga-ibang bayan na yon. Nandun ka, pero hindi ka taga roon. At tayo, bilang mga pilgrims, manlalakbay, ang mga anak ng Diyos, manlalakbay tayo dito sa mundong ito. Hindi tayo para sa mundong ito, kundi tayo'y tagalangit na. Sapagkat ang aman natin ay tagalangit. Isang araw, darating siya para kuhanin niya tayo, hanguin niya tayo sa mundong ito at dalhin niya tayo sa ating permanenteng tirahan, ang kalangitan. Dapat maisip mo ito. At sinasabi nga ni Pedro dito, bilang mga manlalakbay, nangingibang bayan at nagsisipaglakbay nga sa bayang ito, sa mundong ito, parang sinasabi niya ang ganito, nasa mundo ka dito, pero hindi ka taga-mundo at hindi ka makamundo. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Iba yung taga-mundo ka at makamundo ka. Ang ibig sabihin nito, yung pita ng laman, yung pagkakasala, panawagan ng sanlibutan, kalayawan, kahalayan, gawaing masama, gawain ng mga tao dito sa sanlibutan ito. Ginagawa mo rin. Anak ka ng Diyos, pero wala tayong pinagkakaiba doon sa mga tao na makamundo at tagamundo. Narito sila sa mundo at makamundo. Tayo nasa mundo tayong ito, pero hindi tayo makamundo, hindi tayo tagamundo. At dapat yun ang maging kaisipan natin. Naglalakbay tayo, nagdadaan lamang tayo dito. Isang araw kasi, uuwi na tayo ng Panginoon, kukuhanin na tayo sa rapture. Hahanguin tayo lahat ng Panginoon upang makasama niya at kailan may hindi na tayo mapapahiwalay pa sa Kanya. Maging mapagpigil kayo sa inyong mga sarili. Kung nadarama natin na ang mga bagay na gusto nating gawin ay hindi kaaya-aya sa Panginoon, sapagkat ito'y marumi, makasalanan, o hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon Diyos. Iwasan mo ito. Abstain. Refrain. Do not do it. Yun ang itong sinasabi. Pigilin mo ang iyong sarili. Sa English ito, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Iwan mo ang mga pita ng laman na umaatake sa ating mga puso at nakikipagtunggali sa kalooban ng Panginoon. Gusto ng kalaban natin, sumuway tayo. Labagin natin ang kautusan ng ating Panginoon. So,
Hebrews 11:13. Sinasabi ng Word of God ang ganito. Hebrews 11:13. Sinasabi, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Ang ibig sabihin ito, yung mga mananampalataya na hindi kinamtan ang pangako, ngunit nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan, manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Yung mga mananampalataya, binigyan sila ng pananampalataya ng Panginoon. Binigyan sila ng linaw ng mata ng pananampalataya. Nagbinagyan tayo ng kakaibang unawa sapagkat tayo tinitira ng Espiritu ng ating Panginoon Diyos, ng banal na Espiritu nga. Binigyan tayo ng kaalaman, ng karunungan, katiyakan na tayo'y isang araw iuwi ng Panginoon sa langit. At dito'y sinasabi, manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sila, nakita na nila ito. At patuloy pa silang naghanap ng isang syudad. Bagamat sila'y nadala na sa lupang pangako. Pero minimiti pa rin nila ang isang syudad na hindi yari sa kamay ng tao, kundi mismong ginawa ng Panginoon na nasa kalangitan. Sa John chapter 14, from verse 1, sinasabi, Huwag magulumihan na ng inyong puso. Magsisimpalataya kayo sa Diyos, magsisimpalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon na, ay sinabi ko na sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan o ng inyong matitirahan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. At tsukatamo kiniking yatong ini, makatuklo ka king yatong ini, makatuknang ka king yatong ini, pero enaka makayato, enaka makamundo. Ang ibig sabihin nito, hindi na tayo dapat magkaroon ng anumang attachment sa anumang pita, sa anumang kalayawan, anumang pagkakasala na dala-dala ng mundo na sa atin ng mundong ito. Ang panunukso, ang pamumuhay sa kalayawan, ang pamumuhay na malayo sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, ipinaghanda na tayo ng tirahan sa kalangitan. Isang araw, papad siya, babalik muli upang kuhanin tayo at kung saan tayo o kung saan siya tumitira, doon niya tayo dadalhin. Ulitin ko, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Paano ba magkakaroon katiyakan na makauwi sa kalangitan? Ang sinasabi sa salita ng Panginoon Diyos, ito'y ayon sa iyong kaisipan. Huwag mong isipin, huwag mong ituring na ang sarili mo ay kabilang ng makasalanang mundong ito. Manlalakbay ka lamang. Tagalangit ka na, hindi ka na tagamundo. At huwag kang mabuhay at umastang makamundo. Isang araw, kukuhanin na tayo ng Panginoon. Kukuhanin ka na ng Panginoon upang kung nasan siya ay dumuon ka rin. At wala na makapagpapahiwalay pa tayo sa atin sa piling ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataon, ng pag-asa na matakasan ang apoy ng impyerno.
Hindi lang tayo makakatakas sa apoy ng impyerno, kundi isang araw, kung ituturing mong manlalakbay ka at hindi mo ibibilang ang sarili mo, nakabilang ka sa makasalanang mundong ito at mabubuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Darating siya, kukuha niya tayo upang kung saan siya naroon, doon tayo titira. Mahal ka ng Panginoon. At ang pag-asa na sa ibinibigay ay huwag mong sayangin. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Hindi na tayo, kapag pumalpak ka at natulang ka na nang dahil sa iyong pagsaway at pamumuhay ng isang makamundong pamumuhay, itaboy ka ng Panginoon sa kanyang harapan. Hindi mo na pwedeng sabihin sa kanya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng isang pag-asa na mabuhay muli sa mundo. Sa panahon ito, sa pagkakataon ito, ayusin ko na. Wala na, hindi na pwede na. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Ipamuhay mo ang isang buhay na makikita ng tao na hindi ka nga dito, hindi ka taga-mundo. Kakaiba ka sa mga taong makamundo at nasa ibabaw, nabubuhay sa at nakikiayon, nakikipamatok sa pagkakasala na nasa mundo ito. Jesus loves you, mahal ka ng Panginoon. Magandang gabi po, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Brother Joel, Sister Ophel, pagpalain kayo ng Panginoon.